As of December 19, 2024, nasa 5,811 confirmed exoplanets na ang nadiskubre. Nag-orbit sa mga stars, light years ang layo sa atin. Pero hindi lang ito tungkol sa mga planeta, tungkol din ito sa atin, ang lugar natin sa universe, at ang pinakamalaki nating tanong, are we alone? Bawat isang butil ng buhangin sa Earth may katumbas na 10,000 stars sa kalangitan. Tama ang narinig mo. At kung 5% lang ng mga stars na yan ay kaparehas ng ating araw, 500 billion sun-like stars yan. Ngayon isipin mo, kung isa sa bawat 5 sa mga stars na yan ay nasa Goldilocks zone, lugar kung saan pwedeng mag-exist ang liquid water at buhay na alam natin. Ibig sabihin ay maaaring may 100 billion na planetang parang Earth ang nag-i-exist. At kung 1% lamang ng mga Earth-like planets na yan ang may buhay, ibig sabihin bawat butil ng buhangin sa Earth may katumbas na Earth-like planets na may potensyal na magkaroon ng buhay. Gamit ang mga numerong yan, pwede nating sabihin na sa sarili nating galaxy, ang Milky Way, may lagpas 1 billion Earth-like planets. At kung 1% sa mga planetang yan na nagkaroon ng buhay, posibleng nasa 100,000 hanggang 1 million civilizations ang meron sa sarili nating galaxy. Pero kung ganoon nga, nasaan sila? Ang SETI o Search for Extraterrestrial Intelligence ilang dekada nang naghahanap ng mga signals ng intelligent life sa space. Ngunit sa dami ng posibleng sibilisasyon na yan, ni isa, wala pa tayong naririnig. Bakit kaya? Ilang dekada nang palaisipan sa mga scientists ang tanong na yan. Ang tawag dyan ay Fermi Paradox. Kung marami naman palang planeta sa universe ang may kakayahang magkaroon ng buhay, bakit hindi pa natin sila nakikita? O bakit hindi pa nila tayo nakikita? May nakakaligtaan ba tayo? O may naghihiwalay ba sa atin? Alam na natin common lang ang planeta sa universe. Sa mga nakalipas na taon, tumaas ang kaalaman natin sa mga Earth-like planets sa labas ng ating solar system. Lagpas 5,000 ang alam nating exoplanets. Nasa 70 to 100 dyan, kinukonsiderang kagaya ng Earth, mabato, halos kasukat, nasa habitable zone. Halimbawa sa TRAPPIST-1 system, may 7 rocky planets, ang ilan may tubig, nag-orbit sa isang star na halos sing laki ng Jupiter. Ang mga mundong ito tila kaparehas ng Earth, kung andyan ang mga planetang yan na parang Earth at maaari magkaroon ng buhay. Bakit kahit isang sibilisasyon bukod sa atin, wala pa tayong nadidetect? Pero kahit ganoon nga at araw-araw tayo naghahanap ng extraterrestrial life, sa ilang dekada ay kumikilos tayo na tila nag-e-exist na sila. Halimbawa ay nang unang nagpunta tayo sa buwan, pagbalik ng mga astronauts, ilang linggo silang nag-quarantine. Iniisip kasi na kung may buhay sa moon, bacteria man o microbes, maaari lang madala ito sa Earth, maging panganib sa atin, o busin ng sangkatauhan. Seryoso ang protocol na yan, na ipinagpatuloy ito hanggang Apollo 15. Nang ma-realize na natin na wala talagang buhay sa buwan, ligtas naman tayo. Bawat prediction na ginawa natin tungkol sa universe sa nakaraan ay naging mali sa ilang paraan o iba pa. Nasa 100 bilyong tao na ang nabuhay magmula na nag-exist ang ating species. Halos lahat sa kanila namatay nang hindi alam kung ano talaga ang mga planeta at kung ano talaga ang universe. Ilang daan taon sa nakaraan naniniwala tayo sa geocentric theory. Akala natin ang buong universe umiikot sa atin. Naniniwala ang Earth ay flat. Ngunit sa ngayon, alam na nating malayo sa katotohanan ng mga yan. Kaya't base sa ating karanasan, isang katangahan na ipagpalagay na tayo lang ang nabubuhay sa universe. At naisip din yan ni Frank Drake. Naisip niyang imposibleng tayo lang ang buhay sa universe at baka pwedeng i-calculate kung nasaan ang mga sibilisasyon na yan. Diyan niya binuo ang Drake's equation. 7 variables na pag binultiply magbibigay ng resulta sa maaaring bilang ng sibilisasyon sa ating galaxy. Ang N ng ating hinahanap, yan ay ang number of civilizations sa Milky Way galaxy. R ay ang average rate of star formation sa ating galaxy. Kada taon nasa 3 average size star gaya ng sa atin na nabubuo. Pero ang saktong numero hindi natin alam. Maaari kasing isang napakalaking star o 10 maliliit na star. Pero ang variable na yan, ang pinakaposibleng mabigyan natin ng numero. F sub b, yan ang fraction sa mga stars na yan na may planeta. Hindi tayo sigurado sa bilang pero ang estimate ay nasa 10 to 50%. N sub e, bilang ng mga planeta na potentially
makapagsuporta ng buhay. Kaya't unay hahanapin natin ang stars, tapos titingnan ng mga planeta, tapos titingnan sa mga planetang yan ang maaari makapag-support ng life. At gaya ng sinabi ko kanina, isa sa bawat 5 planeta nasa habitable zone. Kaya't sa unang 3 variables, hindi man sakto, posible nating lagyan ng numero. Pagdating sa pang-4 na variable, dyan nagiging komplikado. Fraction ng planets na kaya mag-support ng life na at some point nakapag-develop ng buhay. Ang data natin tungkol sa buhay ay maliit, napakaliit, as in tayo lang. Sa bilyong-bilyong planeta sa kalangitan, iisang planeta lang ang kinukunan natin ng impormasyon tungkol sa buhay. Pero paano kung ang extraterrestrial life ay napakalayo sa kung ano ang nakikita natin sa ating planeta? Posible kasi ang buhay sa labas ng Earth ni hindi kailangan ng tubig, ng oxygen o kahit pa ng sunlight. Hindi kailangan ang function nila ay parehas ng sa atin. May trillions na planeta sa universo higit pa. Iba-iba ang mga living conditions, kaya tama lang sabihing posibleng trillions na mga circumstances ang maaaring nabuhay ang isang alien life. Kaya't ang variable na yan, mahirap ma-determine. Ang F sub I ay fraction ng planet na may buhay at nakapag-develop ng civilization. At sa muli, ang data, limitado sa atin. Tayo lang. F sub C ay fraction ng civilization na nakapag-develop ng technology na nakapag-release ng detectable signs sa space. At sa muli, tayo lang ang example niyan. Sabihin nating 1 taon pa lamang nabuo ang Earth. Ang tao nasa 10 minutes pa lamang nag-i-exist. Ang Industrial Revolution, 2 seconds ago lang nangyari. Sa buong human history ni wala tayong iniisip na maganap ng alien life. Medyo bagong idea lamang yan. Sa huling 100 years na broadcast tayo sa space ng radio waves. At radio waves lamang ang ating sinusubukan. Sa susunod na 100 o 200 years, maaari makahanap tayo ng ibang paraan para makakontak ng extraterrestrial life na mas advanced at mas epektibo kaysa sa radio waves. Maaring isang dahilan yan kung bakit wala tayong nadidiskubring extraterrestrial life para naghahanap tayo ng kausap gamit ang isang sulat na nilalagay sa isang kalapati habang ang lahat, internet ang ginagamit. Nagmumukha lamang tayong tanga. Ine-expect natin na ang ibang sibilisasyon parehas ang ating teknolohiya. Pero ang totoo ay maaaring una tayo nagkaroon ng ganyang teknolohiya o maaaring huling-huli na tayo. Ngunit kung nakakadetect sila ng radio waves, malamang ay nakita na nila tayo. Ang huling variable sa equation ay ang haba ng isang sibilisasyon. Haba ng panahon na pwede natin silang madiskubre bago pa man sila mawala. Ang mga alien civilization maaari sa mahabang panahon nagsisend ng signal sa space hanggang sa tumigil na ito o nasira na nila ang kanilang mga sarili. Sa equation na yan ang nakakabahala ay kahit isang variable lamang ang maging zero. Ibig sabihin ay nag-iisa lang talaga tayo. Pamilyar ka na siguro sa Kardashev scale, paraan para i-categorize ang isang sibilisasyon. Mula sa sibilisasyong kayang i-harness ang sariling planeta hanggang sa sarili nitong araw, hanggang sa buong galaxy at iba pang galaxy. Pero kung may ganitong mga uri ng sibilisasyon, bakit wala tayong nadedetect na kahit anong klaseng sibilisasyon sa Kardashev scale? Ang universe nasa 13.8 billion years na. Nasa 1/3 ng panahon na yan pa lamang nag-i-exist ang Earth. Kaya't at least 5 billion years na panahon na ang meron bago pa man nagkaroon ng Earth. Napakahabang panahon yan para mag-exist ang isang sibilisasyon sa ibang lugar sa universe. Pero ayun nga, wala tayong nakikita. Kung makakagawa ka ng isang spaceship na kaya mag-travel ng 10% lamang ng speed of light, matatawid mo ang isang galaxy sa loob ng 600,000 years. Parang ang tagal, pero kung ikukumpara sa edad ng Milky Way na 10 billion years, wala lang ang panahon na yan. Isang species lang ang magkaroon ng kakayahang gawin yan, masasakop nila ang buong galaxy. Pero kung ganoon nga kadali, bakit wala tayong nakikita? Diyan natin ipapasok ang The Great Filter. Para itong isang galactic obstacle course, bawat sibilisasyon kailangan malagpasan ng mga barriers na ito para mag-survive at mabuhay. Maaring ang unang barrier ay ang makapag-develop ng microbial life, sunod ay makapag-develop ng complex life, magkaroon ng consciousness,
magkaroon ng advanced technology, dapat maiwasan ang self-destruction. Ang nakakatakot na tanong ay nalagpasan na ba natin ang The Great Filter o papunta pa lamang tayo doon? Kung ang The Great Filter ay nasa ating hinaharap, yari tayo. Artificial intelligence man yan, climate change, gyera o iba pa na hindi natin ma-imagine. Ang kung anumang barrier na yan ay maaaring dahilan kung bakit ang mga sibilisasyon hindi nagiging intergalactic civilization. Kung nasa nakaraan naman natin yan, ibig sabihin na lagpasan na natin ang pinakamatinding pagsubok. Alin man dyan, nakakatakot isipin ang posibilidad na paano kung tayo lamang ang nakaabot sa ganitong estado. Kinatatakutan natin ang kung sino mang mas malakas kaysa sa atin, AI man yan o aliens. Historically kasi, kapag may isang mas malakas na species o mas advanced na civilization ang lumabas, nagre-resulta ito sa pagkawala ng mas mahinang grupo. Halimbawa ang Neanderthals at Homo sapiens o ang pagkadiskubre ng North America. Base sa nalalaman natin sa nakaraan, ang first contact natin sa mga aliens ay ang magiging pinakamalaking panganib na pwede nating harapin. Isang importanteng tanong ay kung makakadetect tayo ng isang sibilisasyon, ay dapat ba nating ipaalam sa kanila? Maaring ganyan ang ginagawa ng isang alien civilization. Maaring na-detect na nila tayo pero imbis na kontakin tayo, inoobserbahan lamang nila tayo at naghihintay. Ang isang advanced alien species, maaring inoobserbahan lamang tayo, tinitingnan ang ating progress. Maaari kasing isang science experiment lamang tayo para sa kanila. Kung inoobserbahan mo ang isang bagay na maaari maging mas malakas kaysa sa iyo, kailangan mo mag-ingat. Maaari kasi maging katuwang mo ang mga ito o maaari maging katapusan mo. Tingnan mo ang AI, nagde-develop ito ngayon sa ating planeta, pero kung sa tingin natin ay magiging mas malakas at makapangyarihan na ito sa atin, pwede natin itong i-turn off. Paano kung ganoon din ang tingin sa atin ng isang alien civilization? Kung makita nilang nasa punto na tayo na maaaring mas maging malakas sa tayo kaysa sa kanila, maaaring magdesisyon silang tapusin na ang eksperimento. Parang hindi ka panipaniwala, pero nangyayari yan sa Earth. May mga lugar sa Earth na maaaring tirahan, pero hindi natin ginagawa kasi hindi komportable. Gaya ng Antarctica, isang buong kontinente, hindi natin ito kino-colonize kasi hindi komportable. Frozen, hindi masyadong suitable para mabuhay. Maaring ganyan ang tingin sa atin ng ibang alien civilization. Nakita na nila tayo, kaso walang special sa atin para sa kanila. O baka naman binisita na nila tayo sa ating nakaraan, panahon kung saan wala pang buhay sa Earth. Sa isang buong galaxy may mga lugar na hindi kailangan sakupin. Bakit ka mag-uubos ng oras at resources sa pagsakop ng isang planetang wala namang pakinabang sa iyo? Hindi pupunta mga aliens sa Earth ng walang dahilan, mabuti man o masama. Araw-araw tayong naghahanap ng signals mula sa ibang sibilisasyon. Naghahanap tayo ng techno-signatures, science of engineering, mga bagay na hindi natural na nag-i-exist sa nature, gaya ng mga city lights sa space. Naghahanap tayo sa ibang galaxy. Pinag-aaralan natin ang mga biosignatures sa mga atmosphere ng exoplanets para makakita ng mga elements na maaari maging senyales ng buhay. Nagpapadala tayo ng mga radio waves, umaasang makakakita ng mga aliens. Noong 1974, si Frank Drake mismo pinangunahan ng pagpapadala ng Arecibo message sa M13 star cluster. Kasama dyan ang impormasyon tungkol sa atin. Nagpadala tayo ng mga probes, ang Voyager crafts, nakalagay dyan kung ano tayo, sino tayo at saan tayo matatagpuan. Sa sobrang kagustuhan natin na hindi tayo nag-iisa sa universe, tila hindi na natin iniisip ang panganib na daladala ng posibilidad na hindi tayo nag-iisa. Tapos na ba tayo sa paghahanap? O nagsisimula pa lang? O mas magandang tanong siguro, mas malapit pa tayo sa simula o sa katapusan ng sangkatauhan? Sa paghahanap natin ng buhay bukod sa ating isa lang ang maliwanag. Napakalaki ng universe, misteryoso at punong-puno ng potensyal. Ang tanong ay hindi kung makakakita tayo ng alien life, ang tanong ay kailan. Siguro nga ang universe ay hindi talaga tahimik. Kailangan lang nating matuto makinig. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.